Hello po. Good morning po to everyone and to our viewers. It is a beautiful Friday morning in our place and it's a weekend for us. Hello Sam. So it's a very early morning and she has a task na magdidilig ng halaman every morning. And nakikita niyo ba to? Super ganda niya, 'di ba? It's pink. Hindi ko alam yung name niya pero ang tawag nila ay centennial plant. So ngayon pakita ko yung other side lang ng aming house na garden. So, yung idea ng aming pag-garden ay parang gubat, may canopy at may iba-ibang layer, color at texture. Dahil itong lugar na ito ay exposed sa sunlight ng 6 hours and more, dapat flowering plants. So, sa unang plant na pinili ko ay yung centennial nga ng tawag nila na matangkad. Yan, siguro ang height niya ay 7 feet. So, pinili ko yung kind ng halaman na to kasi ito ay locally grown dito sa lugar namin at nagta-thrive siya kahit hindi mo madalas diligan. And of course, under the sun, magbo-bloom siya. So yun ang gusto kong mga halaman, yung less maintenance. And then, pag nakita nyo, pag all year round siya nagbo-bloom at may iba-iba siyang color. So may orange yan, I think may puti, and then may yellow. So yung ang available lang sa akin ay itong red na maliit, may malaki, tsaka yung pink. So, yung next kong halaman ay ito. Actually, hindi ko alam ang pangalan niya. Hindi ko alam ang name kasi I'm just a gardener without a name. Ang tinitignan ko lang sa plants ay yung color niya, texture niya, at yung pattern ng leaves. Hindi ako particular na ito, ano to, galing ito sa ganitong lugar, mahal to, etc. etc. So, wala. So, lahat ng mga plants na tinatanim ko ay kung ano lang yung nakikita ko. And then, para sa akin, ng beauty ay magde-depend na lang kung gaano mo siya kaganda i-arrange and paano mo siya i-accessorize sa garden mo. So, what do you think? And then, so yun nga ang second layer ko. Ang kasunod ay yung sa mababa. So, ang next ito, yan, ang tawag namin dyan ay sitsiritas. Ayan naman yung aming edging. So, nilagyan namin siya ng mga buko ng nyog for the edging. At itong mga, ito, hanging plants ito actually. Siguro madalas nyo makita yan. Pero sa akin kasi hindi naman siya, wala naman siyang pangalan na for hanging lang siya. So, nilagay ko siya dyan. Magko-crawl siya. So, yan. Yan yung mababa niya. So, mas mababa pa yung nagko-crawl na puti. So, may napipila kong ibang mga plants na na-mix ko lang para magkaroon siya ng volume. So, ito ang tawag namin ay elephant's ear. Of course, medyo sikat siya ngayon, ano. Yan. So, magkakaiba siyang variety. Yan. Ito yung malaki. Tapos, may pink. Tapos, may isa pa na may red. Yan. At yun, super pink. Madami pa akong iba pero sa iba nakalagay. So, walang particular na ito mahal. Ito, wala siyang prejudice na nakapwesto dapat yung isang lugar kasi medyo mahal siya. Ito, ganito siya. Ordinary lang siya. Ito, wala. So, hindi tayo racist, ano? Gardening na hindi racist. Ganon. So, lahat ng plants, as long as magkaparehas sila ng soil requirement, sunlight requirement, and they go together, and beautiful sila together. So, they have to be together. Kayun. Kung saan sila happy, doon sila nakapwesto. Hindi kailangang magkaiba siya dahil mayaman siya o mahirap siya. Tsa! May hugot! Tapos, ako, hinayaan ko din minsan na may mga insect siya. Or kung wari kinakain siya ng uod, hindi ko din pinapatay yung uod. As long as hindi nauubos yung plants kasi the uod will eventually be the butterfly, di ba? Kaya nga tayo nag-garden ng flowering plants kasi gusto natin ng butterfly, di ba? So, yan, ito putulin natin para hindi masyado tumangkad. Para malago lang siya pero hindi matangkad. Ayan. So, nakikita yung mga dahon, di ba? May mga kagat-kagat. So, it's part of the ecosystem. So, kailangan mag-thrive din yung ibang organisms. I mean, ibang insects.
kasi they help in pollination. So hindi ako masyadong maselan na ito o kaya lagyan natin ng pesticides or what. So hayaan mo lang siya. Para yung iba masaya din, hindi pwedeng ako lang masaya, dapat lahat masaya. Hechicera. Naman, ang purpose niya ay para matabunan yung ilalim nung malaking halaman. So parang magkaroon ng volume dun sa baba. At the same time, magpo-provide siya ng ibang texture at color. So para mabusog yung mata mo. Para pag tumingin ka, hindi lang yun, may iba pa. Yun. Tapos yung iba, madami pang dapat gawin. So it's a work in progress. Wala namang perfect sa gardening, 'di ba? Ito, iba din 'yun, namumulaklak. Tawag namin diyan lirio. So kasi super sunny dito na part. Ayan, so there's my daughter. She's picking up seeds. I don't know what to do with that. Anong gagawin diyan, anak? What? Hi. Wala kang energy. Okay. Thank you guys sa panonood. I hope nagustuhan nyo ang aming garden at may natutunan kayo or may na-pick up kayong idea para magawa nyo din sa inyong mga garden. So please subscribe and have a nice day. Bye-bye!